Okay mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Balita Bay. Welcome po sa munting channel natin. Ito po mga kababayan, pag-usapan po natin good news. Good news po ito mga kababayan dahil ang alyansa po, kasama dyan si Camille Villar ha. Apo, tama po ang inyong narinig. Ang alyansa po ay formal na inendorso ng mga taga Pampanga. Yung mga opisyal ng mga taga Pampanga ay inendorso na po ang alyansa senatorial candidates mga kababayan. Kasama po dyan si Camille Villar. Bukod tangi lang ang wala ay hindi nakarating itong si dating senador Ping Lacson mga kababayan. Pero si Abalos, Pacquiao, Bong Revilla, Lito Lapid, siyempre si Lito Lapid mga babayan, taga Pampanga yan eh. Erwin Tulfo, Pia Cayetano, Camille Villar, Manny Pacquiao, Francis Tolentino. Ang hindi lang po nakadalo mga babayan, isa lang, si Ping Lacson. Pero at saka nandiyan dyan din mga babayan si basta, kompleto sila mga babayan. Itinaas na po ang kanilang mga kamay dyan sa mga local official ng Pampanga, mga kababayan. Good news po ito, good news po ito. Kasi mga kababayan, alam naman natin na ang alyansa yata mukhang busy pa yata. Kaya hindi pa sila makapagrally na kasama ang Pangulo. Siyempre, ang dami mga ginagawa ng Pangulo mga babayan eh. Di ba? Ang dami mga ginagawa ng Pangulo. Nandiyan niya yung inuuna niya itong bigas na to na kanyang pangako. At ngayon niya po ay hindi nasasabihin ng mga details na napako. Yan po mga babayan ay nangyayari na. Siya na po ang namigay kahapon dyan sa Cebu. Pagkagaling po niya sa Laguna, dumiretso siya agad sa Cebu mga babayan. At siya po ang namahagi ng pangako niyang 20 pesos na kilo ng bigas mga kababayan. Good news po yan mga kababayan ha. Good news. Okay. Balik tayo dito sa mga loyalista mga kababayan. Itong mga mga alyansa. Itong mga alyansa mga babayan ay mainit po na tinanggap ng mga taga Pampanga. Mainit po na tinanggap ng mga taga Pampanga itong alyansa mga kababayan, alyansa senador. Inendorso po sila. Kung matatanda natin mga kababayan, hindi pa po sila dyan nakakarating sa Pampanga hanggang Bulacan pa lang. Hanggang Bulacan pa lang mga babayan. Ngayon, nakarating na po sila dyan. Kahapon, nandoon na po sila mga babayan. In-interview nga dyan sila Erwin Tulfo, sila Abalos, lahat sila mga babayan in-interview po. At ito naman si Francis Tolentino mga babayan, nagpaliwanag naman ito, 'di ba? Kasi may kumakalat nga na balita na si Francis Tolentino daw ay parang gusto nang bumalik sa DDS. Gusto nang lumipat sa PDP. Kaya lang mga babayan, ito, sabi ko na nga sa inyo ingat po tayo sa fake news. Yun naman pala mga babayan, ang paliwanag dito ni Francis Tolentino ay nahack ang kanyang Instagram mga kababayan. Nahack po yan. Ang sinasabi niya dito, higit 1 taon niya na yan, hindi nabubuksan yung kanyang Instagram. Tapos bigla daw nabuksan at nakapag-post pa. Kaya naman fake news. Yan ang sinasabi ni Francis Tolentino. Kaya ayun, buti na lang hindi natin tinapik dito kasi fake news pala. Di ba? Okay,
Mga kababayan, narito po ang interview ng mga alyansa dyan sa lungsod ng Pampanga. Ito po, balita po ito mga kababayan. Pakinggan natin. Formal nang inendorso ng mga lokal na opisyal ng Pampanga ang senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Bagamat paiba-iba ang resulta ng pre-election survey, hindi nababahala ang grupo at tuloy-tuloy sila sa pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. 3 linggo bago ang hatol ng bayan 2025, puspusa na ang pag-iikot ng mga pambato sa pagkasenador ng Alyansa para sa... Papakita na lang natin mga babayan, ipapakita na lang natin. Total sa ano naman to, government naman to mga babayan. Papakita natin Bagong Pilipinas. Ngayong araw, 4 na malalaking campaign sorties sa Pampanga ang kanilang nilahukan kung saan sila'y inendorso at nakatanggap ng mainit na suporta, hindi lang mula sa mga residente kundi maging sa mga lokal na opisyal. Kabilang sa mga humarap dito ang mga senador na sina Francis Tolentino, Bong Revilla, Lito Lapid at Pia Cayetano, mga dating senador Tito Soto at Manny Pacquiao, Makati City Mayor Abby Binay, dating DILG Secretary Benhur Abalos at Congressman Erwin Tulfo at Camille Villar. Hindi naman nakarating si dating Senador Panfilo Lacson. Parang feeling ko kahit ano pong hinaharap natin, kaya nating malampasan pag nandyan po kayo. So maraming salamat po sa Mukhang nakakaramdam na ito si Camille Villar ng problema. Mukhang nagkwento na po siya sa taga Pampanga na kahit daw anong problema ang kanyang kinakaharap ngayon ay nawawala po kasi nandiyan dyan daw ang taong bayan na sumusuporta sa kanya. Mga kababayan, hindi biro itong kinakaharap ni Camille Villar mga kababayan dahil alam naman natin kasi na si Camille Villar inendorso ni Sara. At itong si Sara, inamin niya na si Amy at saka si Camille, kaya niya inendorso kasi yung PDP, 10 lang. Kailangan pa ng 2. Ibig sabihin mga kababayan, napakaliwanag po kasi para sa opinion ko na itong si Camille Villar ay namamangka sa 2 ilog. Di ba? Inendorso na ni Sara. Iniendorso pa ni PBBM. Ang kagandahan lang dito kay Camille, mga kababayan, dahil si Sara lang ang nag-iendorso. Ang mahirap dyan, kung itong si Camille sumama na sa PDP, sa kanilang mga ginagawang rally, yan siguro ang hindi na maganda. Para sa akin. Tapos bukod dyan mga kababayan, mayroon pa siyang kinakaharap na disqualification case. Pero nilino naman ng Comelec na si Erwin George Garcia na walang formal na reklamo, complaint laban dito kay Camille Villar. At nabalitan niya rin natin mga babayan, nilive naman natin kanina yan ay kahapon, na itong si Camille ay sumagot na po. Nagpaliwanag na po siya nung kanyang vote buying na hindi pa naman daw yun campaign period. Kaya siguro iniisip niya hindi pa naman campaign period, pwede pa magsuhol. Yan ang sinasabi dito ni, parang ganun ang sinasabi ni Camille Villar mga babayan. Kaya niya siguro nasabi yan na kahit anong problema ang kinakaharap, makakaya dahil nandyan kayo. Yan ang sinasabi dito ni Camille Villar. Tuloy natin. wala at suporta po na ibinibigay niyo po. Para sa Alyansa candidates, bagamat paiba-iba ang datos sa mga pre-election survey, tuloy-tuloy lang ang panunuyo nila ng mga botante para lahat sila manalo. Ikot lang, sipag lang. Yun ang importante, sipag at marinig tayo ng taong bayan. Yung plataforma natin, yung hangarin natin na makatulong sa mga mahihirap na tao. Well, ganun naman talaga ang laban no? In any case. So, ito naman mga babae si Manny Pacquiao, no? Ito naman ay sumama po ito sa mga PDP katulad nila Bongo,
Kasama po ito, sumama po ito sa rally, mga kababayan. Ito si Manny Pacquiao. Siguro dahil gusto niya rin makakuha ng boto mula sa mga DDS. Ganyan talaga siguro ang politiko, mga kababayan. Tuloy natin. These are just surveys. At the end of the day, it is the people who will decide. Hindi rin daw nababahala ang alyansa kahit pa umaangat sa surveys ang ilan nilang kalaban dahil ang tunay na aksyon mangyayari raw pagkatapos ng eleksyon. I'm happy where I'm at right now. Pasalamat na tayo sa mga kababayan natin because from nowhere, actually for several months, naging number 1 tayo. Pero it doesn't matter anymore. Why do we have to gun for top 1, di ba? Ang importante, you will perform in the Senate. Si Senador Tolentino, itinanggi naman ang kumalat na ginusto niya umanong bumalik sa PDP laban. Iginiit din niyang nahak lamang siya nang magkaroon ng post sa kanyang Instagram account na nagkukumpara sa kasalukuyan at dating Pangulo. Hindi ako yun eh. May nanghak sa akin. Ang Instagram ko dormant for the last 1.5 years. Kahit tingnan nyo, hindi na ginagamit. Bigla na lang may nag-open. May nanghak nun. Sa ngayon, sunod-sunod ang nakukuhang endorsement ng alyansa. Lubos naman ang pasalamat dito ni Alyansa Campaign Manager Toby Chanco. Tuloy-tuloy rin ang kanilang gagawing pag-ikot sa iba't ibang panig ng bansa. Mula sa PTV, Melales Moras para sa Balitang Pambansa. Ayan mga kababayan, dumating po sila kahapon dyan sa Pampanga. Inendorso po ang alyansa. Good news po yan. Sana sa ibang lugar din, no? Ma-endorso rin sila ng mga local government. Siyempre, ang mga local government naman, pwede rin naman sila mag-endorso sa alyansa. Pwede rin naman sila mag-endorso sa Makabayan Black. Pwede rin naman sila mag-endorso sa Dilawan, Pinklawan, or sa PDP. Diba? Nasa kanilang tao na yun, sa taong bayan na po yan kung sino ang gustong iboto, mga kababayan. Pero para sa akin, good news po yun. Good news po yan, lalong-lalo na ngayon na busy-busy ang ating Pangulo. Diba? Para dito sa pagpapaganda at pag-aasikaso ng mga kababayan natin, ng mga DDS na naghahanap ng 20 pesos na bigas. Diba? Diba? Siguro naman, napakaliwanag na po mga babayan na ang Pangulo natin ay tinutupad ang kanyang pangako. Ang problema lang dito, mayroon kontrabida. Ganyan siguro talaga. Kapag bida ka, mayroon talaga kontrabida. Kaya yan ang ating mga balita, mga kababayan. Pero bago tayo magtapos, bago ka lang ba sa channel natin, subscribe ka na po at i-click ang notification bell at like natin po ang video. Siyempre, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Salamat. Ingat tayo palagi mga babayan. God bless.